Praise God, praise Jesus, purihin ang Panginoon, luwalhatiin ka o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah. Dear brothers and sisters, muli tayong pinagtipon ng Panginoon upang magkasama-samang muli sa pagninilay ng kanyang mga salita. Samahan nawa tayo na muli ng Panginoon at kalugdan sa ating pagninilay. Nananalig po ako muli na ang Diyos ang nagtakda ng araw na ito. Kaya ipagdiwang natin o ipag-rejoice natin sapagkat muli tayong i-bless ng Panginoon. Amen po? Kaya simulan po natin ang pagninilay ng kanyang mabuting balita at ihanda nyo rin yung inyong mga tubig dyan, mga kapatid. At manalig tayo, manalig ang pananampalataya, lagi ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Kaya simulan natin to sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amang banal at amang makapangyarihan sa lahat, nananalig po kami, Panginoon, na muli ang mga sandaling ito ay biyaya mo sa amin. Ang mga sandaling ito, Panginoon, ay muli mong gagamitin upang kami, O Lord, ay makalapit sa iyo. Maranasan muli ang biyaya mo, ang kapangyarihan mo, ang kapayapaan mo, Panginoon, ang kaluguran mo. Kaya dumadalangin po kami na muli iunat mo ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa aming lahat at hayaan mo, Panginoon, na dumaloy muli ang iyong masaganang habag at awa sa aming lahat. Turuan mo kami, liwanagan kami at higit sa lahat, patawarin kami sa aming mga pagkakasala at muli mo kaming ilapit sa iyong puso at gamitin mo nawa ang bawat sandaling lilipas upang maging kalugod-lugod kami sa iyo. Ang lahat ng ito, Ama, ay muli hinihiling namin ng may pasasalamat, Panginoon, at inaangkin po namin na muli ang kagalingan, ang kalutasan ng mga suliranin ng bawat isa, Panginoon, ay ibubuhos mong lahat sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay muli, salamat po. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Mga kapatid, muli tayo po yung magninilay ng mabuting balita ng Panginoon at nawa ang kanyang mensahe ngayon ay muli tumanim ng malalim sa ating puso at ito'y maisabuhay natin at kalinsabay nito ay makamta natin ang kaluguran ng Panginoon. Amen po? Okay. So, ang nais ko pong i-share sa inyo itong maikling isang verse lang na palasak na sa inyo. Ibig sabihin, very common na sa inyo. Very familiar na kayo dito. At ito po yung Matthew chapter 6, verse 33. Sabi dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, mga kapatid. God bless po. Hallelujah. Okay. The Kingdom of God. Ito ang ating pagninilayan. Kaya pamagatan natin ito na be a citizen of the Kingdom of God. Yan. Be a citizen. Maging mamamayan tayo ng kanyang kaharian. Ano ba ang kaharian ng Panginoon? Ano ang mga katangian nito? Saan ba ito? Ito ang ating pagninilayan ito, mga kapatid. Okay. Ano-ano ang mga katangian ng Diyos bilang hari? Yan. Mga kapatid. Okay. Unang-una, tandaan po natin, dear brothers and sisters, na ang kaharian ng Diyos ay may hari at ang hari ay ang Diyos. Siyempre. Amen po? At ang kanyang mga katangian ay kakaiba sa mga hari sa mundong ito. Ang kanyang katangian bilang hari ay kakaiba sa mga katangian far beyond ibig na ang layo-layo, mga kapatid. Kaya napakasarap na maging citizens of the kingdom of God. Unang-una, ang hari ng kaharian ng Diyos, which is si God, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ang walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Sabi sa Luke chapter 1, verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Napaka-powerful po ng ating Diyos o ng hari ng Kingdom of God. Kaya at ang kanyang kapangyarihan ay laging mabuti. Lagi niyang ginagamit sa kabutihan.
Hindi katulad ng mga kapangyarihan ng mga nakaluklok ngayon, mga kapatid, hindi ko naman nilalahat. At meron naman talagang matitino, ano? Pero mas marami ang hindi. Ano, mga kapatid, ginagamit nila yung kapangyarihan nila para sa sarili nilang kapakanan. Pero ang ating Diyos na siyang hari ng kanyang kingdom ay isang hari na ang kapangyarihan niya na walang hangganan, na walang imposible, walang mahirap, mga kapatid, ay ginagamit niya para sa ikabubuti ng kanyang mamamayan o ng mga citizens of the kingdom. Yan po ang tatandaan natin. Ano mang nagaganap na mabuti ay gawa po ng Diyos. Ano mang nagaganap na mabuti ay na tinatanggap ninuman ay galing sa Diyos. Basta mabuti, because our God is a good God, our King is a good King. Amen po? Okay. So, sabi nga sa pangalawa, ang pangalawang katangian ng ating hari sa kingdom of God ay siya ang pinakamayamang hari. Wala pong yayaman pa kaysa kanya. Siya po ang pinakang mayaman. Tandaan po natin. Kaya kapag tayo naroon sa kingdom of God, ibig sabihin citizen tayo ng kanyang kingdom, nako mga kapatid, hindi tayo mauubusan. Basta wag lang tayong lalabas sa kanyang kingdom. Kaya nga sabi doon sa ating binasa, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. Hanapin natin yung kingdom of God and be a citizens of His kingdom. At kapag tayo citizen ng kanyang kingdom, tandaan po natin, napakayaman po ng ating hari. Amen? Sabi sa Psalm 24 verse 1, sabi dito, ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. O, tingnan nyo, siya ang may-ari ng buong daigdig at anumang naroroon. O, how rich, how wealthy our King is. Ano? Sabi sa Genesis chapter 14 verse 19, ang Diyos ang lumikha ng langit at ang lupa. Hindi lang yung mundo natin ang pag-aari ng Diyos, kundi lahat ng nasa langit at nasa lupa. Amen po. Kaya wala pong pinakamayamang hari kundi ang ating haring Jesu Kristo. Amen po. Kaya masarap maging citizen ng kanyang kingdom. Wala tayong gutom, wala tayong hirap. Amen. Okay. So, walang nagdarahop sa mga citizens of His kingdom. Number 3. Tanda natin, ang ating hari sa kaharian ng Panginoon ay ang pinakamatalino. Siya po ang pinakamatalino. Wala nang tatalino pa kaysa kanya. Sabi sa Job 37 verse 16, alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Yan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Tunay at ganap. Pag sinabing ganap, perfect. Perfect ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 20, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Walang hindi siya alam, mga kapatid. So siya ang pinakang matalino, pinakang marunong, pinakang maalam. Amen? At napakarami pa rin sinabi sa Bible na wala talagang hindi alam ang Panginoon. He is omniscient King. He is omniscient King. Walang bagay na hindi niya alam. Okay, pang-apat na katangian ng King ng Kingdom of God, which is our Lord Jesus Christ, our God. Sabi dito, may sobra-sobrang pag-ibig sa mga mamamayan. Labis-labis yung kanyang pagmamahal sa kanyang mamamayan. Wala siyang itinuturing na kaaway o ibig sabihin lahat pating kaaway ay mahal niya. Hindi katulad ng mga hari sa mundo. Lahat ng hari sa mundo may kaaway. Lahat may kinasusuklaman, lalo niya kaaway sa politika. Di ba? Pag hindi ka kapartido niya, sigurado hindi kanya bibigyan ng pagmamahal. Amen po. Laging kaaway, kalaban ang turing nila.
Pero ang ating Diyos sa kanyang kingdom, sabi dito sa 1 John chapter 3, verse 16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Inialay niya ang kanyang buhay. Yun. Yun ang ating King. Kayang ialay ang kanyang buhay para sa mga citizens of His kingdom. And kahit na nga hindi do sa citizen pa, ano? Tingnan nyo, grabe, no? Ang ating, mahal na mahal tayo. Nawa, maunawaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay sobra-sobra. Sobra-sobra. Ibig sabihin ng sobra-sobra, kahit hindi tayo karapat-dapat mahalin, ay minahal tayo ng Diyos. Kahit na we don't deserve, we don't deserve yung love ni Lord para sa atin. And yet, talagang hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Sabi nga niya, He is the same yesterday, today, and forever. Ganun pa rin. Kung gaano daw ang layo ng silangan sa kanluran, ganun daw ang pag-ibig niya sa atin. Wow, ang tindi, no? Mga kapatid, ganyan ang iniuukol na pag-ibig ng ating King sa kanyang kingdom, sa kanyang citizenry, no? Yung kanyang mga mamamayan. Basta ikaw ay mamamayan ng kingdom of God, tandaan po natin, grabe ang pag-ibig na iniuukol ng ating hari sa kanyang nasasakupan. Okay. Number 5, kapatid, ito, may lubos na katapatan. Lubos na katapatan. Hindi siya katulad ng maraming hari sa kapanahunan na hindi tinutupad ang mga sinasabi at hindi talagang ganap yung lubos ang katapatan. Maraming hari sa kapanahunan ang sinungaling. Minsan pag nangangampanya, mga kapatid, kahit sa bansa, pag nangangampanya, ang dami-daming pinapangako, pero bihira ang natutupad. Amen? Akala mo kapag sila ang nangangampanya at nagsasalita sa stage, talagang mapapabilib ka, talagang mabubuhayan ka ng loob. Pero kapag naging hari na, nakaluklok na sa bansang pinamumunuan niya, sa kahariang sinasakupan niya, nako, hindi mo maramdaman ng katapatan. Amen? Kaya lagi sinasabi, kala ko ba sinabi mo? Kala ko ba sinabi? Pero ang Panginoon ay iba. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon sa Numbers 23:19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano man sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya ay ito'y kanyang tutuparin. Anong pangako niya ang hindi tinupad? Wala. Lahat ng ipinangako niya, tinupad niya. Marami pa siyang pangako at lahat po yan itutuparin na niya. For thousands and thousands of years, mga kapatid, pinatunayan na ng Panginoon ang kanyang katapatan. Wala siyang sinabing hindi niya ginawa at wala siyang ipinangako ang hindi niya tinupad. Amen? Kaya napakasarap maging citizens ng kanyang kingdom. Bakit? Maaasahan mo lahat ng pangako niya, tutuparin niya kapag ikaw ay mamamayan niya. Amen. At number 6, etong sa pangkatangian ng King of God's kingdom, which is Jesus, our Lord. Sabi dito, may tunay na katarungan. Tunay yung katarungan niya. Yung pagiging makatarungan niya, totoo. Talagang yung fair na fair siya talaga. Sabi dito sa Psalm 19 verse 9, sabi dito, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Wala pong kinikilingan ng Panginoon. Hindi katulad dito sa mundo na yung mga hari dito, nako, pagka mag-ana ka, liyamadong-liyamado ka na. Kapag kapartido ka, liyamadong-liyamado ka na. Bakit? Sapagkat sigurado ang pabor ay sa iyo. Kahit na may pagkakamali ka, nako mga kapatid, maniwala kayo, yan ang kaharian ng tao. Pero ang kaharian ng Diyos, hindi po ganyan. Kaya napakahalagang tayo ay mapasakop sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, sinabi ng Panginoon seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.
nangangailangan tayo, ano man ang kailangan natin, sabi doon, ano man ang pangangailangan natin, ipagkakaloob ng Panginoon. Kung kailangan mo ng justice, be in the kingdom of God. At magkakaroon ka, you will receive the justice of God. Amen po. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang tindi nung sinabi ng Panginoon na kaya nga, basta gumagawa tayo ng mabuti, akala nyo nababaliwala yung ginagawa natin. Hindi. Makatarungan po ang Panginoon. Makatarungan. Gagantihan at gagantihan ng Panginoon yan. Higit pa nga kabutihan. Ganun ang katarungan ng Panginoon. Kapag mabuti ang ginawa mo, higit pa ang isusukli sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya walang lugi. Fair na fair siya. More than fair pa nga Maliwanag po. Kasi our God is a merciful God. He is a loving God. Amen. Okay. At ang isa pa, sabi dito, ang isa pa, nakatangian ng ating Diyos, na lutang-lalutang ito, hindi siya nawawala. Hindi katulad ng mga ibang presidente o hari o prime minister o whatever man ang tawag sa pinuno ng bawat bansa o alin man bansa, ano man ang tawag diyan. Still king yan mga kapatid. But tandaan po natin, lahat yan pwedeng mawala. Pero ang ating king in the kingdom of God, hindi po nawawala. Sabi nga niya sa Matthew chapter 28 verse 20, sabi doon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Sabi nga sabi ng Panginoon, kaya nga ang pangalan niya ay Emmanuel, the God with us. Laging sumasa atin ng Diyos. Amen po. So, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya napakahalaga na tayo ay citizens of the kingdom of God. Kasi yan ang ating magiging hari. Amen? Kaya pagsikapan natin na tayo ay makabilang. Okay. Saan ba ang kaharian ng Diyos? Yan. Saan ba ang kaharian ng Diyos? Sabi sa Luke chapter 17 verse 21, tingnan nyo ang kaharian ng iba't ibang halimbawa, si Pangulong Pangulo ng United States, di ba? Ang kanilang nasasakupan ay siyempre United States, di ba? Halimbawa si Pangulong Duterte, ang kanyang nasasakupan ay ang Pilipinas. Ang tanong, saan naghahari ang ating Diyos? Sabi dito sa Luke chapter 17 verse 21, at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini ang paghahari ng Diyos sapagkat ang totoo ay nagsimula na maghari ang Diyos. Nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sa puso po. Ang kaharian ng Panginoon ay nasa puso natin. At tandaan po natin, hindi siya namimilit. Pero kapag tayo po napasakop sa Kanyang paghahari, katulad po ng sinabi ko sa inyo, kakaibang hari siya. Kakaibang hari siya. Amen? Kapag tayo magpapasakop lang sa Kanyang paghahari at magiging citizen ng Kanyang kingdom. Amen? Sapagkat, sinabi ko po nga sa inyo kanina, ayon sa salita ng Diyos, ang ating hari, mga kapatid, ay kakaiba sapagkat una, wala ngang hangganan ng Kanyang kapangyarihan. Wala sa Kanyang imposible. Pangalawa, pinakamayaman. Hindi po mangungurakot ang ating hari sa kingdom of God sapagkat napakayaman niya at ang Kanyang kayamanan ay gagastusin niya. Ilalaan niya sa Kanyang mga citizenry. At siya po ang pinakamatalinong hari sa lahat ng hari. At siya po ang pag-ibig niya sa Kanyang mamamayan ay sobra-sobra. Sukdulang ialay niya ang Kanyang buhay para sa Kanyang mga mamamayan. May lubos na katapatan. Yung lubos na katapatan, hindi siya lahat ng
Hindi siya nandaraya, hindi siya nagsisinungaling. Kung ano ipinangako niya, tinutupad niya. At kung ano ang kanyang sinabi, ginagawa niya. At tunay ang katarungan niya. Tunay na makatarungan. Tandaan po natin. Totoo siyang makatarungan. At hindi siya nawawala. Hindi katulad ng iba na nagkakasakit, nawawala. O kaya naman ay kapag mayroong matinding pangyayari ay nawawala sa eksena. Kung kailangan ay nawawala. May mga haring ganyan sa iba't ibang bansa, na kapag may matindi nang nangyayari, nagtatago, lalo pag may gera na, di ba? Itinatago yung hari. Okay. Saan ba ang kaharian ng Panginoon? Ito po'y sa ating puso. Atin pong pagnilayan o ating tingnan ang ating mga puso kung sino naghahari dyan. Sapagkat kapag naghahari dyan ang Panginoon, we belong to His kingdom. At sagot tayo ng ating King. Amen? Okay. Now, ano-ano ang ipinagkakaloob ng kaharian ng Diyos? Yan. Ano-ano ang pinagkakaloob ng kaharian ng Diyos? Unang pinagkakaloob ng kaharian ng Diyos ay ito. Yung lahat ng kailangan ng mamamayan. Lahat ng kailangan ng mamamayan. Sabi nga sa Philippians 4:19, and our God, who is our King, will supply all our needs. Wala naghihirap sa kingdom of God. Tandaan po natin, lahat ng kailangan, basta ikaw nasa kingdom of God, lahat ng kailangan natin ipagkakalob ng ating King. Ganyan katindi ang ating King sa kingdom of God. Amen? Kaya pagsikapan natin na makapasok sa kingdom of God at huwag nang lumabas pa sa kingdom of God. Amen? Sa kanyang kaharian. At iyan naman ay sa puso natin, yung puso natin, ang kaharian ng Panginoon. Kumbaga sa kung sino ang naghahari dyan, kung sino ang nasusunod dyan, yun po ang ating hari. Amen? Kaya i-check natin yung ating mga puso kung sino ang naghahari dyan. Now, eto. Pangalawa na ipinoprovide ng kaharian ng Diyos ay ito, protection para sa lahat ng mamamayan. Protection. Sabi ng Panginoon Hebrews chapter 13 verse 5, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Tingnan nyo, yan ang protection. Yan ang protection ng ating King. Si Lord ay may sabi niyan, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Basta kayo nasa kingdom of God, yan ang pangako ng Panginoon. Next is ito. Ito ang pinakamaganda, yung buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay ng Panginoon. Tandaan natin, sa darating ang panahon, tayo lilisan dito sa pansamantalang daigdig natin at tayo po'y lilipat sa tunay na walang hanggang kingdom of God. Ay yun po ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen po. Kaya napakahalaga na pagsikapan natin, mga kapatid, na talagang magpasakop sa paghahari ng Diyos. Magpasakop tayo. Huwag tayong umalis, huwag tayong humiwalay, kasi, mga kapatid, tayo po ang napapahamak. Siyempre, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi natin mauobliga ang hari na ayaw naman natin magpasakop. Amen? Tingnan niyo po, halimbawa, dito lang sa atin sa bansang Pilipinas, yung mga rebelde na ayaw kilalanin ang paghahari ng ating pamahalaan o ng ating Pangulo. Tingnan ninyo mga kapatid, may natatanggap ba silang ayuda mula sa gobyerno? Wala. May natatanggap ba silang tulong, proteksyon, o anumang pangako o anumang ipinagkakaloob ng gobyerno para sa kanila? Wala. Hindi sila makakatanggap niyan. Bakit? Sapagkat hindi sila kumikilala sa paghahari ng gobyernong ito. Amen po? So, ganun din sa kingdom of God. Kaya may mga tao na parang, bakit ganun? Ang daming question nila sa buhay, ang dami nilang reklamo sa buhay. Bakit? Because hindi nila makamtan yung kapanatagan sa kanilang pamumuhay. Bakit? Sapagkat hindi nila makamtan din yung provision ng kingdom of God, ng our King, ng ating hari.
Amen? Ng ating Diyos. Kaya, walang kapanatagan sa totoo lang. Pero salamat sapagkat year 1992, tinanggap ko ang paghahari ng Diyos. At true enough, talaga naman, tapat talaga ang haring ito. Tapat talaga. Wala talaga siyang sinabi na hindi niya ginawa at wala siyang pangako na hindi niya tinupad. Napakatapat ng hari na aking pinaghari sa aking puso. Amen po. Nawa, tayo din mga kapatid, tinawag kayo ng Panginoon para anyayahan na pumasok sa kanyang kingdom. Pumasok tayo sa kanyang kingdom. Amen? Okay. So, sino ang mamamayan ba talaga ng kingdom of God? Sino ang mamamayan? Ito ang mamamayan ng kingdom of God. Sabi doon sa John chapter 3 verse 3, pakinggan niyo mabuti. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, sa wikang you cannot enter into the kingdom of God. Sabi doon, alin yun? Ang mamamayan ng kingdom of God ay yung mga taong ipinanganak na muli. Ipinanganak na muli. Isinilang na muli. Anong ibig sabihin nito? Sabi sa John chapter 3 verse 5 to 7, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ipanganak na muli. Ano ito, mga kapatid? Tandaan po natin, ang ibig sabihin tingnan nyo, yung Espiritu Santo, kaya ang symbol ng Espiritu Santo ay apoy. Bakit? Tandaan nyo, lahat ng idadaan sa apoy nagbabago. Lahat ng idadaan mo sa apoy magbabago. Amen. Totoo po yan, papel. Idaan nyo sa apoy. Sunugin nyo. Pagkatapos masunog niyang ng papel pa ba yan? Hindi na. Yan ay nagiging abo. Tama po? So, hindi mo nasasabihin, kahit damputin mo yan, pagkatapos masunog, hindi mo sasabihin, dadamputin ko ang papel. Kundi, dadamputin ko, iipunin ko ang abo. Kuha nyo? Ganun din. Ano man dumaan sa apoy, sigurado yan, magbabago. Ganyan din, kapag isinilang ka sa Espiritu, hindi po pwedeng walang pagbabago. Amen po? Yung dating lasinggero, magbabago yan kapag isinilang na muli. Amen? Yung ibig sabihin, tinanggap mo ang Espiritu Santo sa buhay mo, sa pamamagitan ng pagsisisi, yung pag-amin ng kasalanan, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagtanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, bababa sa atin ang Espiritu Santo, and then tayo po isisilang na muli. Ang ibig sabihin, isisilang na muli, magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay, magkakaroon ng bagong buhay ang isang taong isinilang na muli. Amen? Nawawala yung dati niyang pagkatao. Nawawala ang dati niyang pagkatao. Amen? Sabi nga niyo sa Titus chapter 3, verse 4 to 5, sabi dito, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin, kaya nga tubig at Espiritu, na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Kuha nyo mga kapatid. Kaya yung mga taong, ang tawag nga dito, ng karaniwan na born again. Amen? But, iba po yung sekta na born again kaysa totoong yung born again. Mga kapatid, ang totoong ibig sabihin ng born again ay yung isinilang kang muli talaga. Nagbago ang buhay mo, nagbago ang pananaw mo, nagbago ang puso mo, nagbago ang pagkatao mo. Amen po.
talagang makikita ng nakapaligid sa iyo, lalo ng pamilya mo, makikita ang pagbabago mo. Yun ang tinatawag na isinilang na muli. Di ba? O, tingnan nyo yung bata na isinilang. Ano ang kaisipan niyan? Di ba wala yang malay. Kaya nga sabi ng Panginoon, malibang tumulad kayo sa mga bata, sabi sa Matthew chapter 18, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Yun isinilang kang muli. Pag isinilang kang muli, ibig sabihin, bumalik ka sa pagkabata. Ano yun? Hindi yung bata na physical or literal. Hindi. Yung spiritual. Ano yung mga bata? Ang mga bata yung mga walang muwang, yung walang malisya, walang kasalanan. Amen? Malinis ang isipan, malinis ang puso. Kuhan yung mga kapatid ko sa Panginoon. Oh, may nakita na ba kayong bata na, mga kapatid, marumi ang malaswa? Oh, ang tawag dito, may nakita na ba kayong bata na sinungaling? Oh, wala. Ang batang paslit, mga kapatid, tandaan niyo po yan, hindi yan marunong magsinungaling. Ganun yun, isisilang ka muli. Isisilang na muli. Kaya kapag ang isang tao isinilang na muli sa Espiritu, tandaan niyo po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit na magutom yan, di magsisinungaling. Kahit na magutom yan, mga kapatid, kahit ma-demote yan, hindi yan mandaraya. Bakit? Isinilang na muli. Ang isinilang na muli, tapat. Amen? Ang isinilang na muli, mga kapatid ko sa Panginoon, wala yang inaasahan kundi ang Diyos. Parang bata, sa nanay at sa tatay lang nakaasa. Kasi, sabi nga, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Oh, amen? So, ang citizens of the kingdom ay yung mga isinilang na muli. Mga nagkaroon ng bagong buhay. Amen? Tinalikdan yung lumang buhay. Oh, maliwanag po ba? Oh, iniwan yung lumang pagkatao. Nakipag-isa ng lubusan kay Kristo. Amen po? Oh, kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Nawawala ang dating pagkatao, siya'y nagiging bagong nilalang, bagong pagkatao. Amen po. Yung dating may bisyo, nawawala ang bisyo. Yung dating masungit, nawawala ang pagkasungit niya. Bakit? Sapagkat ang naghahari na sa kanya ang Espiritu Santo. Amen? Maliwanag po, yung dating sinungaling, nagiging matapat. Bakit? Isinilang na muli. Kuha niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon. So, isa pa, mga kapatid, ito. Ano-ano ang batas sa kaharian ng Diyos? 3 lang ang batas sa kaharian ng Diyos. 3 lang. Sa Pilipinas, ang daming batas. Ako, sa totoo lang, ang dami-daming batas dito sa Pilipinas. Amen po. Sa ibang bansa, lalo na. Sa US, lalo na. At nakakalungkot yung mga ibang batas. Naku po, mga kapatid, laban pa sa batas ng Diyos. Amen? Tingnan nyo nga, mayroong bansa na kapag may batas sila na kapag ang bata kapag ang isang nanay ay nagdadalang tao, obligado siyang ipasuri yung kanyang dinadala. Kasi ang dahilan nun ay para malaman kung defective or may diferensya ba yung iyong anak na isisilang o wala. Pag nakita nila na may diferensya yan, obligadong ipatanggal mo yan. Ipa-abort mo. Tingnan mo, may mga bansang ganyan. Amen? Nako, hallelujah. Saan kaya pupunta ang mga gumawa ng batas na yan? Saan kaya pupunta? Saan kaya pupulutin yan? Naku, napaka-imposibleng sa langit pulutin ang mga gumawa ng batas na yan. Labang-laban yan sa batas ng Diyos. Amen? Okay. So, eto mga kapatid ko sa Panginoon. 3 lang ang batas ng kaharian ng Diyos. Una, eto, ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Sabi sa Mark chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo.
Yun ang batas na una. Iibigin ang Diyos. Amen? As long as iniibig natin ang Diyos ng higit sa lahat, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, tandaan niyo po yan, mananatili tayo sa kingdom of God. Pero kapag hindi ganon, mga kapatid, hindi mo na mamalaya, nasa labas ka na ng kingdom of God. Kaya doon mo na mararanasan kung ano-anong problema, kung ano-anong... Kasi yung mga ipinangako na provision o yung ipagkakaloob ng ating king para sa kanyang mamamayan na hindi na natin matatanggap, bakit wala na tayo sa loob ng kanyang kingdom? Amen po? Ganun kasimple yun. Kaya i-check natin, ang Diyos ba ang pinakamamahal ko, pinakang iibig ko? At ang patunay nito, siya lagi ang priority ko. Siya lagi ang priority ko. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Mas mahalaga siya kaysa aking asawa, kaysa aking anak, kaysa mga kaibigan ko, kaysa mga bagay sa mundong ito. Pag ang pinag-usapan ay Diyos, hindi ko ipagpapalit ang Diyos kahit kanino pa man. Yun ang prinsipyo natin sapagkat pinatutunayan natin na sinusunod natin ang kanyang kauna-unahang batas, ang ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Amen po? Okay. Kaya si San Pedro, bago umalis ang Panginoon, bago niya ipagkatiwala ang kanyang kingdom, ang mga citizen ng kanyang kingdom, ang sabi niya, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Amen? Malamang nung panahong yun, kasama ang kanyang pamilya na naroon, kasama ang kanyang mga anak. Amen? At 3 beses din siyang sinagot ng Panginoon, opo, iniibig ko po kayo. Amen? Kaya, mga kapatid, yun din ang batas sa atin. Yan ang batas ng kingdom of God. Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. At kapag nagagawa natin yan, tandaan niyo po yan, naroon ang pinangako ng Panginoon na yung lahat ng pangangailangan natin, sasagutin ng Diyos. Puproteksyonan tayo ng Diyos at pagdating ng takdang panahon, mayroon pa tayong buhay na walang hanggan. Yan po ay para sa mga taong nasa kingdom of God. Amen. Ang pangalawang batas ay ito ng kingdom of God. Ibigin ang kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Yan. Ibigin ang kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Sabi sa Mark chapter 12, verse 31, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Kaya malalaman natin, hindi mo kailangan magmemorya ng kung ano-ano. Mga kapatid, maraming mananampalataya, nakakalungkot kung ano-anong pinag-aaralan. Kung ano-anong butil-butil ang kanilang pinag-aaralan. Mga kapatid, para masabing sila'y makadiyos, para masabing nasa kingdom of God sila. Pero ito lang naman, dalawang mahalagang ito ang laging hinahanap sa atin ng Panginoon. Nagagawa mo na ba na ibigin ang Diyos ng higit sa lahat, na hindi mo siya ipagpapalit, ano man ang mangyari, siya ang priority, siya ang uunahin. Pangalawa, naiibig na ba natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang pagpapahalaga natin sa ating kapwa ay katulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili. Amen po? Nakukuha niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, hindi mo kailangan maramdaman yan. Kasi ang pag-ibig ay hindi lamang pakiramdam. Amen? Hindi lang emotion ito. Ang tunay na pag-ibig sa kingdom of God ay desisyon. Kahit mahirap, hindi mo gusto, gagawin mo para mapatunayang sinusunod mo ang ikalawang batas. Amen? Ang una at ikalawang batas. Iibig. Hanggat hindi natin nalilimot ang ating sarili, mga kapatid, hindi natin kaya. Iyon. Pero salamat sapagkat mayroong Espiritu Santo na ipinangako ang Panginoon, tutulungan tayong makasunod sa batas na ito. Tutulungan tayo. Kaya kapag ang Espiritu Santo na ang laging sumasa atin, tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon,
Yan din ang tatak ng mga nasa Kingdom of God. Ang Espiritu Santo. Kaya kung mayroon kayong laging ipagpipray, mga kapatid ko sa Panginoon, ito'y walang iba kundi ang lagi tayong puspusin ng Espiritu Santo upang sa gayon magawa nating sundin ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Kingdom of God o ang batas ng Kingdom of God. Amen? Ang ibigin ng Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang ating kapwa kagaya ng ating sarili. At ang pangatlong batas ito, sabi ng Panginoon, ito mga kapatid, magtiwala ng lubusan sa Kanya. Yung bang magtiwala ka, yung wala kang katakutan, wala kang ibig sabihin, bumagabag sa iyo, sapagkat sagot ka nga eh. Sagot ka nga ng Kingdom of God. Amen? Sagot ka ng ating hari. Kaya hindi dapat tayo nababalisa, hindi tayo dapat natataranta, hindi dapat tayo na tatakot. Amen? Kaya ang dami-daming utos ng Panginoon mula sa simula. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Magtiwala kayo ng lubusan. Magtiwala. Huwag kayong matakot. Amen? Okay. So, sabi nga ng Panginoon, Proverbs chapter 3, verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen? Kapag nagagawa natin yung tatlong yan, makapananatili tayo sa Kingdom of God at wala tayong ikakakaba. Mga kapatid, kahit ang kamatayan ay hindi natin katatakutan. Bakit? Alam natin kung saan tayo patutungo. Sa higit na mas maganda, sa higit na mas payapa, sa higit na mas talagang perfect. Amen? Na kasama natin ang ating King of all kings. Amen? The King of kings and the Lord of lords, the God Almighty, our Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Kaya sa mga sandaling ito, manalig tayo na ang Panginoon ang siyang nag-aanyaya sa atin na tayo ay makiisa o pumasok mismo, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, dear brothers and sisters, tapat po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating King ay hindi katulad ng mga kings dito sa mundo na nasisira ang pangako. Tandaan po natin, kayo may mga pinagdaraanan ngayon. Nawa, sa puso natin ito. Marahil kaya dumaranas tayo, hindi ko naman sinasabing yun talaga ang dahilan. Pero marahil, baka nga hindi pa natin talaga ipinapasakop ang ating sarili sa paghahari ng Diyos. Baka may iba pang naghahari sa atin. Kasi nga ang kaharian ng Panginoon ay nasa puso natin. Sino naghahari sa puso natin? Baka hanggang ngayon galit pa rin o hinanakit o inggit o sama ng loob o pride ang naghahari sa atin. Yan po ay kaaway ng Diyos. At kailanman hindi po pwede maghari ang Diyos dyan. Amen? Ang paghahari ng Diyos ay doon sa mga taong iniibig ang Diyos ng higit sa lahat. Iniibig ang kanyang kapwa gaya ng sarili at nagtitiwala ng lubusan. Amen po. Kaya sa mga sandaling ito, tayo lumapit sa Panginoon. Father God, kilalang-kilala mo kami sapagkat alam mo ang lahat. Ikaw ang hari na pinakang maalam. Kahit kasulok-sulukan ng aming puso, alam mo ang laman nito. Alam mo kung ano ang naghahari. Panginoon, dinadalangin po namin na patawarin mo kami sa aming lahat ng mga pagkakamali, sa lahat ng mga pinahintulutan namin pumasok sa aming puso na hindi naman ikaw, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga sandali, O Diyos, sa mga pagkakataong may pinapasok kaming ibang hari sa aming kaloob-looban. Maaaring ang takot, Panginoon, at hindi ang pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naroon pa rin hindi namin mapaalis ang galit, ang hinanakit, ang sama ng loob sa aming puso, ang mga negatibong bagay, ang mababaw na pagtitiwala sa iyo. Hindi namin maipagkatiwala ang aming buhay sa iyo. Masumahanap kami ng ibang pagkakatiwalaan. Panginoon, patawarin mo kami
Alam naming hindi mo ikinalulugod dito. Alam naming hindi mo ikinatutuwa ang bagay na ito, Panginoon, sa tuwing ito ang nakikita mo sa aming mga puso. Patawarin mo kami, linisin mong ganap, Panginoon, ang aming puso. At halina po, pumasok ka dito at ikaw ang maghari. Halina po, Panginoon, hugasan mong ganap ng banal na tubig mo ang aming puso upang sa gayon, malaya kang manahan dito, malaya kang maghari dito. Banal na Espiritu, halina po, at tulungan mo kami na maibig ang Diyos ng higit sa lahat. At maibig ang aming kapwa, gaya ng aming sarili, at magtiwala kami ng lubusan sa Hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, lalo na sa mga sandaling ito, lalo na sa aking mga kapatid na may karamdaman, Panginoon. I pray, Lord, pagalingin mo po sila. Alisin mo po ang pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Tulungan mo po sa pamamagitan ng iyong pagpapagaling, matanggap ka na nila ng lubusan sa kanilang puso bilang totoong hari. Totoong hari na ikaw na ang masusunod, ang batas mo ang masusunod. Panginoon, sa habang panahon, Ama, wala namang bagay na mahirap sa iyo. Kaya naman, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, kami dumudulog po sa iyo. Iunat mo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa lahat ng may karamdaman. Mahabag ka po. Pagalingin mo po sila. Hayaan mo po na sa pamamagitan nito, Lord, manalig po sila na ikaw ang karapat-dapat na maghari sa amin. Ikaw ang karapat-dapat sumakop sa aming puso. Panginoon, please. At sa mga may problema, Panginoon, please. Nagsusumamo po ako. Tulungan mo po sila makalaya dito. Tulungan mo po sila, Panginoon, magkaroon ng solusyon sa mga problema nila. Gamitin mo po ang mga biyaya mong iyan para isuko na nilang lubusan ang kanilang mga sarili sa iyo. Panginoon, tulungan mo po. Tulungan mo po sila. Lord, nananalig po kaming tapat kang hari. Sabi mo, humingi kami at kami bibigyan. Humanap kami at kami makasusumpong. Kumato kami sa pintuan mo at kami yung pagbubuksan. Sabi mo, kapag humingin kami sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, pangako mo yan, ipagkakaloob mo, narito po kami, dumudulog, nagmamakaawa sa iyo. At yung tubig, O Diyos, na nariyan pong inihanda nila, I pray, abutin mo po ito. Panginoon, itouch mo ang mga tubig na ito at hayaan mo maging instrumento muli ng iyong kabutihan, ng pagpapagaling mo, kapangyarihan ng kagalingan, kapangyarihan ng bagong buhay, kapayapaan, kagalakan, kalayaan, Panginoon, katotohanan, liwanag. Sa iyo po'y walang imposible, sa iyo po'y walang mahirap. Ama, di man kami karapat-dapat, sa oras na ito, inaangkin po namin sa pamamagitan ng panalangin ito, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kami nga, Panginoon, ay lilingapin mo. At mula ngayon, Lord, narito po ang aming puso. Ikaw po ang maghari. Ipinasasako po namin sa iyo ang aming puso mula sa araw na ito. Ikaw ang maghari. Ang mga utos mo, ang mga batas mo, ang siyang masunod sa habang panahon hanggang sa buhay na inihanda mo para sa amin, ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Inaangkin po namin muli. Tinugon mo ang aming panalangin dahil mabuti kang hari, mabuti kang Diyos, at wala kang iniisip, wala kang hinahangad para sa iyo mamamayan, kundi ang aming ikabubuti. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen and amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat muli tayo po ay kinatagpo ng ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Kung manatag na po tayo, yung mga may karamdaman, paubayan niyo po sa Panginoon yan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, mga kapatid. At doon sa mga laging nag-review, mga kapatid, di ko man kayo maisa-isa, ako'y naniniwala, kilala kayo ng Panginoon. Amen po. At nakikita niya kayo. At kinalulugdan niya kayo. Ang Diyos ang magpaparana sa inyo ng kanyang kabutihan. Maraming pong salamat at nawa i-share niyo po ito, mga kapatid. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, Brother Ding Alban, at i-share niyo rin sa iba yan, mga kapatid. At naniniwala kong kapag tayo nagpapagamit sa Diyos para mahayag ang mabuting balita ng Panginoon, makarating sa iba at ang iba'y magpasakop din sa Diyos, ang Diyos po magpapala sa atin. Amen po. Maraming salamat, mga kapatid, and God bless us all.